Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, mga mahal naming mag-aaral, ay pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa banal na Quran, na kung saan kinukuha po natin ang mga ilan sa mga maikling sura o chapter mula sa banal na Quran. At noong mga nakaraang linggo ay nakuha po natin ang sura Al-Kafirun. At ganun din po, nagkaroon po tayo ng voice record ng mga kapatid natin, nag-send sa atin at chinek po natin ang kanilang pagbasa. At patuloy po natin yung ginagawa. Alhamdulillah. Ngayon po sa araw na ito ay kukunin po natin ang pangalawang aralin natin, na kung saan babasahin po natin ang Surah Al-Kawthar, at ganoon din kukunin natin yung transliteration niya at yung kahulugan niya. So inshallah, magsisimula po tayo sa pagbasa ng surah na ito ng tatlong beses sa bawat verse. At inshallah, ganun din sa huli ay kukunin natin ng isang beses, ng buo ng isang beses, at titignan natin dito yung mga dapat nating alalahanin sa pagbasa, upang sa ganun ay maging tama ang pagbasa natin at magkaroon tayo ng kaalaman paano ito basahin. So inshallah, basahin natin. Sundan nyo ako mga kapatid. Surah Al-Kawthar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Inna a'tainakal kawthar. So pansin po ninyo, binasa po natin ng mahaba yon. Pwede itong basahin ng mahaba, pwedeng dalawang haraka lang. Okay, pwedeng ganito lang. Inna a'tainakal kawthar, yung normal lang na pagbasa mo. Pero kung habaan mo siya, pwede naman. So ito yung tinatawag natin na ito yung mad na munfasil. Okay, mad na munfasil na tinatawag. Inna a'tainakal kawthar. Okay, ganun po yung una. Pangalawa, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. So dito po sa fasalli, sod po yung babasahin doon. Okay? Pagkatapos ay yung lam naman dito, shadda siya. So kaya ang pagbasa ay fasalli. So dito po sa li ay wag po ninyong habaan, wag pong haabaan ito. Wag pong ganito yung pagbasa. Fasalli li rabbika. Mali po yun. Kailangan agad-agad aalis ka dun sa li, papunta dun sa li na pangalawa. Okay?
Fasalli li rabbika wanhar. So, ganun po. Fasalli li rabbika wanhar. Dito po sa ba ay dalawang ba po yan dahil shadda siya. So, kailangan mabasa natin yung dalawang ba. Okay? Fasalli li rabbika. Rabbika. Ganun po. Wanhar. So, dito po sa wanhar, okay? Yung ha po yun, yung pagbasa doon ay letra siya ng ha. Okay? Hindi po siyang letra na ha. Okay? So, yung ibang ha po to na kung saan kinukuha po ito sa bandang lalamunan. Okay? Fasalli li rabbika wanhar. So, ganun ang pagbasa. Sunod, pangatlo, inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Okay? Inna shani'aka huwal abtar. So, makikita po ninyo dito sa inna, tinagalan po natin dyan kasi nga nun siya na shadda. So, tinatagalan natin siya ng 2 segundo. At dito naman shani'aka. Sha, meron siyang alif dito kaya hinabaan natin. Pagkatapos, binasa natin yung ni'aka. Ni'aka. Diretso yun. So, minsan dito, natatagalan ng iba, ni'aka. So, mali po yun. Kailangan, diretso mo siyang basahin. Ni'aka. Ni'aka. Ni'aka huwal abatar. So, ganun din po sa hu. Okay? Huwal abatar. Huwal abatar. So, hindi po ito so, yung iba, hindi nagiging malinaw yung wa dito. Okay? So, kailangan maging malinaw yung hu at saka waw. Yung wa. Okay? Inna shani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Okay? So, basahin natin ulit. Inna shani'aka huwal abtar. So, ganun. So, basahin natin ng minsanan. Pangkalahatan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. So, inshallah, ganun din ang gagawin ninyo mga kapatid. Babasahin ninyo siya. Pakinggan ninyo mabuti yung binasa natin kanina. Paano natin binasa yung mga verse na ito. At ano yung mga dapat nating alalahanin. Binanggit din natin. Alhamdulillah. So, dito po tayo sa transliteration. Sabi natin, ito po ay gabay nyo lang para mabasa ng mga hindi pa marunong magbasa ng Quran. Lalo-lalo na yung mga bagong yakap sa Islam na nag-aaral ngayon. Ito ay gabay nyo lang para mabasa ninyo sa wika natin. Pero kapag kayo po ay magsasaulo, sabi natin, alalahanin ninyo na isa sa ulo dapat na ninyo ito base sa inyong narinig kanina. Okay? So kung dito lang ninyo babasahin, ay katiyakan magkakamali kayo sa pagbasa kasi nga iba yung letra ng sa wikang Tagalog o sa wikang English, iba rin sa wikang Arabic. So mayroon itong ibang pagbigkas. Okay? Ganun din, upang sa ganun ay masanay ang inyong dila para mabasa ito. Okay? So dito, number 1, yung unang verse, inna, tingnan niyo, double A. Okay? So hindi po ang pagbasa dito ay inna hindi. Yung double A na yan yung haba. Okay? Inna a'tainakal kautsar. Okay? Ulitin natin. Inna a'tainakal kautsar. Pangalawa. Fasalli li rabbika wanhar.
fasalli li rabbika wanhar. Pangatlo, inna sya. Tingnan niyo dito siya ay dalawang ana naman yan. So ang ibig sabihin dyan ay habaan ninyo. Inna syani'aka huwal abtar. So ganyan po. So inshallah dadako po tayo sa kahulugan nito. Ang ibig sabihin ng Kauthar, ito po yung batis sa paraiso. Ito po yung ilog sa o kaya ilog sa paraiso na tinatawag. So ang Kauthar po mga kapatid, mga mag-aaral namin, ito po yung ilog o batis na ipagkakaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa paraiso. At sabi ng ating mga scholar, tinawag itong Kauthar kasi nga isa sa mga katangian nito ay marami itong tubig, okay? At ang lalagyan ng tubig dito ay kasing dami ng mga bituin sa kalangitan. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, itong ilog na ito, na batis na ito na ipagkakaloob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakalawak na ilog. At dito ang mga katangian na nabanggit din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol sa batis na ito o sa ilog na ito, na kung saan nabanggit niya sa kanyang mga salaysay, sa kanyang mga hadith, na ang batis na ito, ang kanyang tubig ay mas malinaw pa sa mas maputi pa kaysa sa laban o kaysa sa gatas. Okay? So subhanallah. So imagine mo na lang yung gatas, sa tingin mo ito maputi na, di ba? Pero itong tubig na ito, itong tubig ng ilog na ito ay mas maputi pa doon sa gatas. Okay? At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung lasa, kapag iinumin mo itong tubig ng ilog na ito o batis na ito, ang lasa niya ay mas masarap pa sa lasa ng asal o yung tinatawag nating honey. Okay? Subhanallah. So, kaya nga itong itong batis na ito mga kapatid sa mananampalataya, ito ay special na batis. Okay? Para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan dito rin iinom ang mga mananampalataya, yung mga taong papasok sa kanyang sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, bilang pagpaparangal sa kanila ay pagkakalob sa kanila ang batis na ito. Okay? Na dito sila iinom. Kapag uminom sila dito ay hindi na sila mauuhaw. Okay? Sa unang pag-inom nila mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mag-aaral natin, sa unang pag-inom nila sa batis na ito ay hindi na sila mauuhaw. At sabi pa sa ibang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang batis na ito ay mayroon siyang, sa mga gilid niya ay mayroong mga tinatawag nating qibab al-lu'lu. Ibig sabihin ito yung mga dome na ang anyo niya ay mga dome na yari siya sa tinatawag nating mga perlas. Subhanallah. So alam natin na yung perlas ay sa ating paningin ay napakaganda, di ba? So paano na lang kaya itong mga perlas na ito na itatalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya bilang pagpaparangal sa kanila. So tunay na ito ay mas maganda pa sa mga perlas na nakikita natin dito sa mundong ito. At isa pa sa mga katangian ng ilog na ito, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ilog na ito
Kasi nga nung panahon na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para maging mas malinaw sa inyo, noong siya ay naglakbay papunta sa kalangitan, okay? Yun yung tinatawag nating al-Mi'raj. So mayroon yung Isra at saka Mi'raj. Ang Isra, mga kapatid, ito yung paglalakbay ng propeta Muhammad mula Makkah patungong Jerusalem. So alam natin yon. So kung nalaman natin yon, yung paglalakbay niya, sumakay siya sa isang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito yung sakayan ng nasasakyan ng mga propeta pang mga nauna. Okay? So dito sumakay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papunta siya sa Jerusalem. At ganoon din mula sa Jerusalem, okay, papunta sa langit. So papunta siya sa langit. So nung pumunta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan, ay napadaan siya sa ilog na ito. Okay? Napadaan siya sa ilog na ito. Okay? At doon nga tinanong niya si Anghel Gabriel, na kung saan ito yung kasama niya sa kanyang paglalakbay, si Anghel Gabriel, tinanong niya kung ano yung ilog na ito na nadaanan nila doon sa kalangitan. At yun nga, sinabi ni Anghel Gabriel na ito yung Haud, o ito yung ilog, okay? Yung nahar, yung ilog na ipinagkaloob, o kaya ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo sa paraiso. Okay? So ito yung ilog na ipagkakaloob kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso. At yun nga, noong sinabi ng propeta Muhammad sa kanyang salaysay, sabi niya, fadarabtu biyaday, kanyang hinawakan yung lupa ng kung saan dumadaloy itong ilog na ito, ay sabi ng propeta, lumabas dito yung napakabangong pabango. Subhanallah. So ito yung mga katangian, mga kapatid, ng Al-Kawthar na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito po uiinom ang kanyang mga mananampalataya, mga papasok sa kanyang paraiso, na hindi na sila mauhaw kapag nakainom na sila dito sa ilog na ito. So naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo makapasok sa kanyang paraiso at makamtan natin itong mga gantimpala o mga biyaya na ito na ipinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. So inshallah, kukunin po natin yung kahulugan. Number 1, katiyakan, ipinagkaloob namin sa iyo, O Muhammad, ang Al-Kawthar. Ito yung inna a'tainaka al-Kawthar. Katiyakan, ipinagkaloob namin sa iyo, O Muhammad, ang Al-Kawthar. Ito yung ilog, sabi natin, ang Al-Kawthar. Ito yung ilog na ipinagkaloob kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, fasalli li rabbika wanhar, kaya't manalangin sa iyong Panginoon at mag-alay lamang sa Kanya. So ibig sabihin, kapag noong pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kawthar na ito, ang mga biyaya na ito na napakalaking mga biyaya, mga gantimpala para sa mga taong papasok sa kanyang paraiso, para sa mga taong gumawa ng mga kabutihan dito sa mundong ito, ay narapat lamang na nung nalaman natin ito, marapat lamang na tayo ay manalangin, magdasal sa ating nag-iisang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang natin inaalay ang ating mga pagdarasal, at ganun din ang ating mga pag-aalay. Ito man ay pag-aalay natin sa akika, o kaya mga pag-aalay natin sa araw ng Idul Adha, mga ganyan. So ito ay ginagawa natin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati, Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sabihin mo, Propeta Muhammad, tunay ng aking pagdarasal, okay, at ang aking pag-aalay at ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagtatambal sa Kanya, at dito ako inutusan, at ako ang pinakaunang mga Muslim, pinakaunang ganap na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay pagpapatibay sa atin sa tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagdarasal at ang pag-aalay at anumang uri ng pagsamba ay dapat lamang na ialay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, mga kapatid, inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Sapagkat siya na kinamuhian ka, o Muhammad, ay mawawalan mula sa kasaganaan at bawat mabuting bagay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Okay? Sapagkat siya na kinamumuhian ka, o Muhammad, ay mawawalan mula sa kasaganaan at bawat mabuting bagay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kung sino man yung kinapupuutan ka, o Propeta Muhammad, kinamumuhian ka, o Propeta Muhammad. So sabi dito, yung tafsir dito sa kung sino itong tao na ito, sabi nila siya si Al-As bin Wa'il. Okay? Al-As bin Wa'il, pangalan niya ay Al-As bin Wa'il sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga itong tao na ito, itong hindi mananampalataya na ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sa tuwing makikita niya ang Propeta Muhammad o kaya nababanggit ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinasabi niya na itong tao na ito ay abtar. Okay? Ibig sabihin ng abtar, mga kapatid, ay ito yung bagay na kung saan hindi siya kapansin-pansin. Okay? Hindi siya kapansin-pansin, na kung saan kapag siya ay namatay na ay makakalimutan na siya. Ibig sabihin parang wala na siyang hindi siya kapansin-pansin dito sa mundong ito. So ganun ang ibig sabihin ng abtar. So sabi dito, abtar ay ibig sabihin mawawalan siya ng mga mabubuting bagay dito sa mundong ito, lalong-lalo na dun sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kumbaga, hindi siya kapansin-pansin. Okay? Hindi siya kapansin-pansin, na kung saan kapag siya ay namatay na, mawawalan na ng saysay ang kanyang buhay. So hindi na siya maaalala ng mga tao. Nung namatay siya, parang nawala na rin siyang parang bula. So ganun lang ang abtar. So dumating itong aya na ito, ang verse na ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bilang sumbat doon o pagsagot doon sa tao na ito, na kung saan sinasabi niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay abtar. Bagkus sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, inna shani'aka huwal abtar. Tunay na itong tao na ito, si Al-As bin Wa'il, ay siya yung abtar. So hindi ikaw, o Propeta Muhammad, ang abtar, bagkus ang tao na ito ay siya yung tunay na abtar, na kung saan hindi siya kapansin-pansin na tao, na sa kabilang buhay ay kapag siya ay namatay ay hindi na siya maaalala ng mga tao. Mawawalan ng saysay ang kanyang buhay, ang kasaganaan ng kanyang buhay. Okay? At ganoon din yung mga mabubuting bagay na nangyari sa kanya dito sa mundong ito. Sa kabilang buhay ay kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang makakamit doon. So
Ibig sabihin dito mga kapatid, pagbibigay pugay at pagbibigay parangal para sa mga taong papasok ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ipagkakalob sa kanila ang Kauthar, ang ilog na ito na dito sila iinom. Okay? Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang tubig ay mas maputi pa o mas malinaw pa kaysa sa gatas, at ang lasa nito ay mas masarap pa sa honey. Okay? Subhanallah. So ito po ang kahulugan mga kapatid ng Surah Al-Kauthar. Naway ito ay nakapagbigay sa atin ng aral, at inshallah katulad ng sinabi natin mga kapatid ay ito po yung gagawin ninyo na gagawa kayo ng voice record ninyo sa Surah Al-Kauthar, at pagkatapos isend ninyo sa akin, at inshallah isa-isa po natin itong i-check. So mag-send lang po kayo sa akin, kahit na medyo yung iba sa atin natatagalan nating i-check kasi nga marami po tayong i-check. So itong dito sa inyo lang ay 100 na kayo, sa kabila din 100. So inshallah ay mag-send lang po kayo ng voice record ninyo, isa-isa natin po itong i-check sa abot nating makakaya inshallah. Hanggang dito na lamang. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkaloob niya sa atin ang kanyang paraiso at itong Kauthar na ito na ipinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.